Sa kalsada nagpalipas ng gabi ang ilang nasunugan sa Santa Cruz, Maynila kahapon. Isang senior citizen ang nasawi sa sunog. Problema rin ang nawalang supply ng kuryente. Yan ang unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Mariz, ilang mga residente ngayon ang tinitiis ang kawalan ng kuryente dito sa ilang bahagi ng Elias Street, Barangay 351, Santa Cruz, Maynila. Yan ay matapos sumiklab ang sunog kahapon ng umaga, kung saan nagputukan ang mga kawad ng kuryente. Kanya-kanyang latag ng matutulugan sa kalsada ang mga residente sa Elias Street, Barangay 351, Santa Cruz, Maynila. Kabilang sila sa mga nasunugan dito kahapon. Nasa 30 bahay at 80 pamilya ang apektado. Ang ibang nasunugan sa evacuation center nagpalipas ng magdamag. Ang ilang residente naman, hindi nasunog ang mga bahay pero wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Apektado ang kuryente dahil ganito ang eksena kahapon. Sa kuha ng isa sa mga residenteng nasunugan, kita ang sunod-sunod na pagputok ng mga linya ng kuryente. Ang mga taga roon tumulong na sa mga bombero sa pag-apula sa apoy. Marami na pong nangyayari talaga dito sa lugar po namin na minsan may mga nag-spark, may mga nag-iinit, may mga nagbabaga-baga po. Nung umuusok po yan, nung nagpumutok na po sa loob, siguro po ayun nga daw, tumama po sa ceiling dun sa loob ng bahay. Sinubukan daw nilang apulahin agad ang apoy. Pagtakbo namin, dala na namin fire extinguisher. Nakita namin, papalapit pa lang kami, malakas na po yung apoy na nanggagaling po dito sa bahay na to. Tapos yung binugaan po namin ng fire extinguisher, talaga pong hindi na kaya. Sumigaw na ako, tumawag na kayo ng bumbero. Gawa raw sa light materials sa mga bahay kaya madaling kumalat ang apoy. Umabot sa second alarm ang sunog. Ibig sabihin, hindi bababa sa 8 truck ng bumbero ang kinailangang rumisponde. Isang senior citizen ang nasawi sa sunog. Halos wala namang naisalbang gamit ang karamihan sa mga residente. 40 years na po kami dito sa bahay na to. Marami na pong mga alaala nangyari po dyan. Kaya mahirap pong tanggapin na yung nangyari po ngayon. Lalo tigit. Ito parang tinitreasure na mama at papa ko, parang hindi lang kayang iwan yung bahay na to. Lahat na halos nakabahayan dito, almost 40 years, mahigit nakatayo tapos sa isang ganun ang mangyayari. Mariz, sa mga oras na ito, nananatili sa tabing kalsada ang ilang mga residenteng nasunugan. Sila yung mga nakausap natin kaninang madaling araw na puyat daw dahil sa hindi makatulog ng maayos. Patuloy naman daw ang ugnayan ng barangay sa kinauukulan para maisaayos ang mga nasirang linya ng kuryente. At yan ang unang balita mula rito sa Santa Cruz, Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.